Sa nalalapit na hinaharap, bumagsak ang grupo ng meteorite sa Australia at naglabas ng lubhang nakakahawang virus na ginagawang zombie ang mga tao. Mabilis itong kumakalat dahil naglalakbay ito sa hangin, gayunpaman, ang mga taong may blood type A lamang ang maaari mahawaan ng isang kagat. Sa lalong madaling panahon, ang mga tao sa buong lugar ay nahawaan at nagpapatayan sa malupit na paraan. Ang ilang siyentipiko ay nakipagtulungan sa hukbo upang bumuo ng lunas sa pamamagitan ng pag-eksperimento sa mga nakaligtas. Ang isa sa kanila ay si Brooke, na nagawang makatakas mula sa lab at naging hybrid na may kakayahang kontrolin ang mga zombie sa pamamagitan ng isip. Nang maglaon sa gitna ng kagubatan, nakita ng magkapatid na Maxie at Grace si Brooke na inaatake ang isang grupo ng mga sundalo at sinubukan siyang pigilan, ngunit tumugon si Brooke sa pamamagitan ng pagkagat kay Grace sa leeg. Agad siyang hinila ni Barry pabalik at iniabot sa kanya ang bote ng dugo. Pagkainom niya ay kumalma na siya. Si Grace ay hindi pa rin nagtitiwala sa kanila at bumaril ng palaso, ngunit hinarang ito ni Barry gamit ang kanyang kamay. Matapos silang tawaging halimaw, umalis sina Grace at Maxie. Samantala, nagising si Reese sa base at nagpatuloy sa pang-araw-araw na gawain. Pagkatapos ng pag-eehersisyo sa umaga, uminom siya ng gamot na antiviral at nagsuot ng uniforme at armas ng sundalo. Sa sandaling lumabas siya, inatake siya ng mga zombie, kaya nagpaputok siya para barilin sila. Di nagtagal, ang bakod ay pinalibutan ng mga zombie, ngunit hindi sila pinapansin ni Reese habang sinusuri niya ang mga zombie na konektado sa makina ng kanyang base. Sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanila ng karne, pinapanatili niyang gumagalaw at humihinga ng gasolina ang mga zombie, na nagpapalakas sa lahat ng kanyang makina. Gumagamit din siya ng zombie bilang kai-sparring. Nang maglaon ay nagtapon siya ng karne sa medyo kalayuan upang akitin ang mga zombie sa labas, pagkatapos ay umalis siya sakay ng armored truck. Gamit ang radyo ng truck, ang hukbo ay nagpadala ng mensahe tungkol sa potensyal na mahuli, at agad na inihanda ni Reese ang sandata upang barilin ang paparating na hybrid na lalaki sakay ng motor. Bumangga ang lalaki at sinundan siya ni Reese, hinuli siya at dinala sa bunker ng militar kung saan sinusubukan nilang makahanap ng lunas. Inalis ng mga sundalo ang hybrid ngunit kinuha rin nila ang isang zombie na itinatago ni Reese sa kanyang truck para sa gasolina, at ipinadala ito sa lab sa pamamagitan ng tunnel shuttle. Ipinaliwanag ng Surgeon General na natagpuan nila ang lokasyon ni Brooke, kaya hiniling nila kay Reese na hulihin siya para sa eksperimento. Siya rin ang pumatay sa kapatid ni Reese, kaya gusto niyang maghiganti at mabayaran ng mas maraming antiviral na gamot. Biglang nagsimulang gumalaw ng kakaiba ang kamay ng Surgeon General, ngunit isinisilang niya ito sa pulikat. Samantala, si Grace at Maxie ay nagmamaneho palayo ng mabilis hanggat maaari, ngunit ang kagat ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na sakit kay Grace at sa lalong madaling panahon, siya ay naging zombie. Agad siyang nawala sa sarili, kaya pinakain siya ni Maxie ng isang bote ng dugo para pakalmahin siya at binigyan ng isa pa para mamaya. Sa sandaling iyon, ang sasakyan nila ay tinamaan ng pampasabog, naging sanhi ng pagbaliktad nito at nawalan ng malay si Maxie. Si Reese pala ang may kagagawan nito, na lumapit para hulihin sila ngunit tinamaan siya ng granada na ibinato ni Grace. Pinrotektahan ni Reese ang sarili gamit ang shield, na napakinabangan din niya nang simulan siyang salakayin ni Grace gamit ang batuta at baril. Nang maubusan siya ng bala, sinipa siya ni Reese at pinaputukan para matumba siya. Pagkatapos ay dinala niya ito sa truck, hindi napansin na naiwan si Maxie. Samantala, sa lab, nalaman natin na labis na sinasaktan ng Surgeon General ang mga zombie para sa kanyang eksperimento. Matapos kuryentehin ang babae, ipinasok niya sa ilong nito ang bakal na pamalo at nag-extract ng maraming likido, at pagkatapos ay itinurok niya ito sa kanyang braso. Siya ay nahawaan na, at ginagamit niya ang pansamantalang injection na ito upang pigilan ang kanyang pagbabago. Biglang bumukas ang pinto at nahuli siya sa akto ng colonel kasama ang isang sundalo. Sinubukan ng sundalo na arestuhin ang surgeon, ngunit binaril siya ng colonel, lumalabas na nahawaan din siya at nakikipagtulungan sa surgeon upang makahanap ng lunas. Bumalik kay Reese, nagmamaneho siya nang biglang nagising si Grace at hinawakan ang leeg ni Reese gamit ang kanyang mga paa. Nagsisimula na siyang mawalan ng kontrol kaya itinulak siya ni Reese at kinuha ang baril nito, ngunit ininom ni Grace ang bote ng dugo at huminahon. Napagtanto ni Reese na isa rin siyang hybrid at agad siyang pinatulog. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa lab, ngunit nang subukan ng mga sundalo na kunin si Grace, nagsimula siyang lumaban hanggang sa patumbahin siya ng isang sundalo.
Nawawalan pa rin ng kontrol si Grace, kaya pinainom siya ulit ni Reese ng dugo, pinakalma siya bago ipadala sa lab. Pagkatapos, umalis si Reese, ngunit hindi nagtagal ay tumigil ang kanyang truck. Sinuri niya ang fuel zombie at napansin niyang hindi tumutugon ang nilalang, kaya sinubukan niyang pakainin ito ng karne ngunit walang epekto. Pagkatapos ay itinapon ni Reese ang zombie at itinaas ang kutsara na may karne, umaasa na ang amoy ay makakaakit ng isa pang zombie. Hindi kalayuan doon, isang zombie ang nahulog sa bitag at gumalaw ng hindi napapansing lihim na sinusundan ito ni Maxie. Sa sandaling mahanap ng zombie ang truck, itinumba ito ni Reese at ikinonekta sa kanyang sasakyan upang tuluyang umalis, hindi alam na sumakay si Maxie sa likod ng kanyang truck. Nagmaneho si Reese patungo sa bodega ng hukbo, kung saan ang mga sundalo ay gumagamit ng zombie para palakasin ang machine gun na magpapabagsak sa anumang zombie na mga ahas na lumapit. Binigyan siya ng mga manggagawa sa bodega ng kahon para ihatid sa lab, buti na lang at nakapagtago si Maxie sa ilalim ng truck bago nila siya makita. Sa lab, nagising si Grace at kinilabutan ng matuklasan na ang mga zombie ay pinapatay para sa eksperimento. Kasalukuyang natutulog ang surgeon, ngunit kusang gumagalaw ang kamay nito at sinuntok siya kaya nagising siya. Patuloy lang ang kamay, inaatake ang surgeon at kinailangan niyang ipagtanggol ang sarili mula sa sariling kamay. Nang magawa niyang pigilan ang kanyang kamay sa pagitan ng kanyang mga binti, gumamit siya ng tape upang itali ito doon. Pagkatapos ay kumuha siya ng mas maraming hybrid liquid upang makakuha ng isa pang injection. Maya-maya sa hapon, bumalik si Reese sa base at naghagis ng ilang karne upang ilayo ang mga zombie sa kanyang bakod upang makapasok siya sa loob. Nang subukan ng mga zombie na bumalik, binuksan ni Reese ang matingkad na ilaw para maiwasan sila. Nang makauwi na siya, binuksan niya ang delivery box na ibinigay sa kanya at may nakitang kakaibang device sa loob. Pagkatapos, nagpa siya siyang matulog gamit ang relaxation tape, gayunpaman, biglang nawalan ng kuryente. Lumabas si Reese upang ayusin ang generator, at pagbalik niya sa silid, pinatumba siya ni Maxie. Kinaumagahan, nagising si Reese na nakatali, at agad na itinutok ni Maxie ang sandata sa kanya, nag-uutos na dalhin siya kay Grace. Dinala ni Maxie si Reese sa truck, at pagkatapos kunin ang baril, binangga niya ang gate sa halip na buksan ito ng maayos. Sa kanilang pagpunta sa lab, hinintay ni Reese na ma-distract si Maxie at hinila ang lever, na nagpatalsik sa kanya palabas ng kotse. Pagkatapos ay mabilis niya itong binaril at itinali upang mapanatili siyang kontrolado sa natitirang oras ng biyahe. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa lab, ang surgeon ay abala sa pagpatay ng isa pang hybrid kaya ipinadala niya ang kernel sa halip. Kinuha ng sundalo si Maxie mula sa truck at binanggit na mapupunta siya sa barrel, kaya naghinala si Reese at humingi ng paliwanag, ngunit sinabihan lang siya ng colonel na umalis. Nagkunwaring babalik si Reese sa truck ngunit kinuha niya ang kanyang sandata upang barilin ang lahat at sinipa ang colonel bago iniligtas si Maxie at nagmaneho palayo. Ang lahat ng ito ay nakita ni Grace sa security camera ng lab. Ilang sandali pa, si Reese ay hinabol ng army truck sa kalsada. Hindi nagtagal ay nagpaputok ang mga sundalo, kaya kumuha ng sandata si Maxie at bumaril pabalik upang hindi sila makalapit. Matapos ang ilang sandaling pakikipagbuno, sa wakas ay nagawa ni Reese na i-activate ang booster ng kotse, na nagbigay daan sa kanila na magmaneho ng mas mabilis at makalayo mula sa mga sundalo. Sa kasamaang palad, ang army truck ay mayroon din parehong nitro system at mabilis na naabutan sila. Hinila ni Maxie ang lever para ilayo ang sarili bago pinabagsak ng mga sundalo ang truck at nahimatay si Reese. Nang magising siya, natagpuan ni Reese ang sarili na nakatali sa puno at patuloy siyang binabaril ng colonel para masiyahan habang tinatawag siyang traidor. Mayroong isang pulutong ng mga zombie na papalapit, kaya umalis ang colonel at mga tauhan nito, iniwan si Reese upang mamatay. Sa loob lamang ng ilang segundo, napapalibutan na ng mga zombie si Reese, kaya ginamit niya ang lahat ng pang-araw-araw na pagsasanay upang panatilihing nakataas at hindi maabot ang kanyang mga binti. Sa kasamaang palad, siya ay napagod at nahihirapan na, kaya kalaunan ay nawalan siya ng lakas at ang mga binti niya ay bumagsak. Kakagatin na siya ng mga zombie nang bigla silang mag-freeze. Dinala pala ni Maxie sina Barry at Brooke, na kumokontrol sa mga zombie gamit ang kapangyarihan. Muling nawalan ng malay si Reese at nagising maya-maya na nakatali sa base ni Barry, kung saan pinanatili ni Brooke ang ilang mga zombie bilang kanyang hukbo. Sinaktan siya ni Barry sa ginawa niya kay Grace, ngunit dahil sinabi ni Maxie na iniligtas nito ang buhay niya, hahayaan niyang mabuhay si Reese sa ngayon.
Galit pa rin si Brooke at itinumba si Reese sa lupa upang takutin siya, dahilan upang pumayag si Reese na magtrabaho para sa kanila. Kinabukasan, pumunta ang grupo sa bodega, kung saan ibinahagi ni Reese ang lahat ng nalalaman niya. Ipinaliwanag din niya na hindi niya alam na pinapatay nila ang mga test subject, dahil kung alam niya ay hindi niya sila dadalhin sa lab. Nang maging masyadong agresibo si Brooke, pinakalma siya ni Barry gamit ang bote ng dugo. Pagkatapos ay ginamit ni Brooke ang kakayahang kontrolin ang zombie na konektado sa machine gun, na agad na nagnakaw ng baril at pinatay ang mga gwardya sa unahang pintuan. Pagkatapos, ang grupo ay pumasok sa loob at mabilis na nadakip ang lahat ng mga manggagawa sa tulong ng mga zombie, ngunit si Reese ay nakatitig lamang sa pagkabigla nang makita niya ang lalaking dinala niya noong isang araw na nasa loob ng barrel. Galit na galit, binugbog niya ang scientist para sa mga sagot, at kinilabutan siya nang malaman na pagkatapos kunin ng surgeon ang mga likido para sa mga serum, dinidikdik nila ang mga katawan para gawin ang antiviral na gamot. Dahil sa galit, paulit-ulit na binaril ni Reese ang scientist, pagkatapos ay sinuntok si Barry at inutusan na dalhin siya sa lab para patayin silang lahat. Ilang sandali pa, dumating sa lab ang koponan at nagkunwaring dinala nila si Brooke bilang preso. Nagpadala rin sila ng 2 zombie sa loob sa pamamagitan ng tunnel shuttle na kunwari ay mga test subject sila. Paglabas ng 3 sundalo, ginamit ni Brooke ang kapangyarihan at ang mga zombie sa loob ay nagsimulang makipaglaban sa mga gwardya bago ini-activate ang 2 granada. Pagkatapos ay bumukas ang truck ni Reese upang ipakita si Maxie gamit ang machine gun at nagpaputok ang buong koponan upang patayin ang mga sundalo. Nang makita ito sa security camera, pinindot ng Colonel ang pindutan upang isara ang pintuan sa harapan ngunit agad na sinira ni Barry ang mekanismo nito upang pigilan ito. Pagkatapos, nagpadala sila ng 2 zombie na natatakpan ng mga granada upang patuloy na linisin ang daan sa loob, at sinundan sila ni Maxie sa pamamagitan ng tunnel shuttle habang sina Brooke, Barry, at Reese ay dumaan sa harap ng pintuan. Hindi nagtagal ay nakahanap si Maxie ng vent at gumapang siya hanggang sa matagpuan niya ang lalaking namamahala sa mga security camera, kaya mabilis niya itong pinatay at binuksan ang lahat ng pintuan sa loob ng lab. Ngayon, ang 3 ay maaaring magpatuloy sa loob ng lab, at pinatay nila ng mga sundalo bago inilabas ang mga zombie mula sa hawla. Nararamdaman ni Brooke si Grace sa likod ng huling pinto na nakalak pa rin, ngunit kinapa ni Reese ang control panel hanggang sa mabuksan niya ito, bagamat hindi niya sinasadyang tinamaan si Barry ng cabinet sa proseso. Sumunod, sumulong si Brooke kasama ang mga zombie ngunit agad na nagsara ang pinto sa likod nila, lumalabas na ito ay isang bitag. Sa sandaling iyon, ang surgeon ay naglabas ng malakas na cyborg zombie, na kinokontrol ng device na isinuot ng surgeon sa kanyang katawan. Ipinadala ni Brooke ang kanyang mga zombie pagkatapos nito, ngunit ang cyborg ay masyadong malakas at mabilis na pinatay silang lahat, kaya kailangang labanan ito ni Brooke ng mag-isa. Sa kasamaang palad, hindi rin sapat ang lakas niya at mabilis siyang nadaig ng cyborg, ngunit nang papatayin na siya nito, nagsimulang kumilos muli ang kamay ng surgeon. May kapangyarihan din pala si Grace at ginamit niya ito para kontrolin ang kamay, kaya paulit-ulit nitong sinuntok ang surgeon. Dahil sa link device, ginawa ng cyborg ang parehong bagay sa sarili nito, at ginamit ni Brooke ang pagkakataong basagin ang ulo nito. Kinontrol din ni Grace ang 2 zombie para tulungan siyang atakihin ang surgeon, pagkatapos ay inutusan niya ang kamay na sakalin ang lalaki. Gayunpaman, ginamit ng surgeon ang kabilang kamay para abutin ang bakal na pamalo at kinuryente si Grace, na nagpahina sa kanya. Pagkatapos ay nakabawi ang cyborg at inipit si Brooke sa dingding. Samantala, dumating ang Colonel kasama si Maxie bilang bihag at pinababa ang baril ni Barry at Reese. Pagkatapos ay sinaktan ng Colonel si Maxie at binaril si Barry, na buhay pa ngunit nasa matinding sakit. Isinaaktibo muli ni Reese ang cabinet upang tamaan ang Colonel, pagkatapos ay sinimulan niya itong labanan ng mano-mano. Ang 2 lalaki ay nagpalitan ng ilang mga suntok ngunit nang si Reese ay malapit ng magtagumpay, ginamit ng Colonel ang cabinet upang ibagsak siya. Sinubukan ni Barry na gumapang para abutin ang sandata, ngunit nakita siya ng Colonel at binuhat siya para pisilin ng marahas ang sugat nito. Nang magawa ni Barry na i-headbutt siya, hinawakan ni Reese ang Colonel mula sa likod, ngunit nagawa siyang patumbahin ng Colonel at sinimulan siyang suntukin. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Barry sa pamamagitan ng pag-activate muli ng cabinet. Itinulak palayo ang Colonel pero hindi pa rin siya sumusuko, ngunit nang babarilin na niya si Reese,
Pinunit ni Brooke ang mga wire mula sa supply ng kuryente at kinuryente ang cyborg, na naging sanhi ng pagkawala ng kuryente. Habang nagpapaputok ang kernel sa dilim, ini-activate ng computer ang emergency power, at si Maxie ay lumitaw sa tabi ng kernel upang pasabugin ang kanyang ulo. Habang tumatawag ang surgeon para sa backup, muling nakasama ng koponan si Brooke, na nawawalan na ng kontrol at sinubukang salakayin si Maxie. Ang babae ay agad na pumasok sa loob ng hawla para sa kaligtasan at ang mga lalaki ay tumakbo pabalik sa koridor, at isinara ang pinto. Napagtanto nila na ang lahat ng mga bote ng dugo ay basag na, ngunit sa kabutihang palad ay mayroong refrigerator sa silid na puno ng mga bag ng dugo. Mabilis na binuksan ni Barry ang pinto, binaril ni Barry si Brooke para itulak siya sa likod at si Reese ay nagmamadaling pumasok, ngunit nadulas dahil sa dugo. Sa oras na maabot niya ang refrigerator ay huli na, si Brooke ay tumalon kay Barry at kinagat siya. Nagmamadaling itinulak siya ni Reese palayo sa kanya at binuksan ni Maxie ang bag ng dugo sa kanyang mukha, sa wakas ay napatahimik siya. Pagkatapos, ang grupo ay patuloy na kumilos, para lamang makita ang surgeon na paalis na sa tunnel shuttle kasama si Grace. Sa sandaling iyon, ang granada na iniwan ng surgeon ay sumabog at ang koponan ay lubhang nasaktan, ngunit walang namatay. Sa security camera, napansin ni Reese na paalis na ang surgeon kasama ang bagong dating na backup, ngunit biglang naging itim ang mga screen at inanunsyo ng computer ang pagsisimula ng self-destruct sequence at nilock nito ang lahat ng pinto. 30 segundo na lang ang natitira, at si Barry ay nagiging zombie na, kaya gumawa ng plano si Brooke. Ikinonekta niya si Barry sa computer at pagkatapos ay inilagay sina Reese at Maxie sa tunnel shuttle, at ini-activate ito ni Barry gamit ang gasolina ng kanyang hininga. Nakalabas ang dalawa bago sumabog ang lab, na ikinamatay ni na Barry at Brooke. Nakahanap si Reese ng motorsiklo na may nakakabit na zombie, kaya kinuha niya ang katawan ng sundalo para pakainin ang nilalang at paandarin ang sasakyan. Samantala, ang surgeon at ang mga tauhan nito ay pumunta sa base ni Reese upang hanapin ang kahon na may device. Ikinadena nila si Grace sa mesa at pagkatapos ay ikinonekta ang device sa kanya at sa ilong ng surgeon, na nagsimulang ilipat ang lahat ng dugo ni Grace ng direkta sa katawan ng surgeon. Dahil sa paghihinala, tiningnan ng isang sundalo ang braso ng surgeon at nakitang nakagat siya, ngunit huli na, ang surgeon ay naging hybrid din. Agad niyang binaril ang parehong sundalo at pagdating ni Reese at Maxie, si Grace lang ang nakita nila. Habang nagdadalamhati si Maxie para sa kanyang kapatid, sinurpresa ng surgeon si Reese mula sa likuran at inuntog ang ulo para matumba siya. Pagkatapos ay kinaladkad ng surgeon si Maxie patungo sa hawla bago simulan ang pakikipaglaban kay Reese ng mano-mano, gamit ang bagong lakas nito para madaig si Reese habang pinagtatawanan siya dahil hindi man lang siya pinaghinalaan sa loob ng mahabang panahon. Di nagtagal, nagawa ng surgeon na patumbahin si Reese at handa ng durugin ang kanyang bungo, ngunit sa sandaling iyon ay nagising si Grace at sinaksak siya ng piraso ng metal. Pagkatapos ay ginamit niya ang hybrid na kapangyarihan para punitin ang surgeon. Nang matapos siya, sinubukan niyang salakayin si Reese, ngunit sa kabutihang palad, nakakita siya ng bag ng dugo na nakatago sa kanyang vest at ininom ito, mabilis na huminahon. Habang muling nagkasama ang magkapatid, napansin ni Reese na buhay pa ang surgeon kahit nahati ang katawan nito sa dalawa, kaya binaril niya ito sa ulo para tuluyang patayin. Sa pagtatapos ng palabas, nagsimulang umubo si Reese, ngunit nang tingnan niya ang gamot, naalala niya ang mga kalupitan at itinapon ito. Nagpasya siyang magbigti para sa kanyang mga kasalanan, ngunit nang itaas niya ang baril, pinigilan siya ni Grace. Sinabihan siya ni Maxie na uminom pa rin ng gamot para patuloy na lumaban kasama sila, sa paraang iyon ay mahugasan niya ang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tao. Pumayag naman si Reese at uminom ng gamot. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.